Okay, Pastor, una kong tanong doon sa Jeremiah chapter 10 verse 3 hanggang 5, no? Sino yung mga Diyos-Diyos ang tinutukoy doon ni Jeremiah na walang kabuluhan, walang magawang mabuti at walang maaasahan? Sino at pangalanan mo yung tinutukoy na mga Diyos-Diyosan na walang Ayan. kabuluhan during that time na sinasabi ni Jeremiah? Itong sagot ko ano. Ang sagot ko diyan, kapatid Melchor. Yung po yung pinatunayan diyan na larawan. Hindi dito pinag-usapan yung pangalan. Ang akin dito pinatunayan, yung mga larawan, kahit sinong pangalan mo ng larawan na yan, walang kabuluhan yan kasi nga, sabi ko sa Jeremias 3:5, sila'y pinapako para di makilos. Ibig sabihin, kahawig talaga sa inyong ginawa na inyong nilagay sa ringding para di mahulog. Next question. Okay. Yes. Objection muna ako. Okay. Ano objection? Unang-una, kasi may binabanggit siya mga rebulto roon na walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Tinatanong ko dahil alam niyang mga rebulto yan, so dapat alam niya rin kung sino-sino yung mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan na sinasabi ron ni Jeremiah. Kahit na 3 pangalan lang na mga Diyos-Diyosan do sa Jeremiah na sinasabing walang kabuluhan, kahit 3 lang magbigay si Pastor. Okay, wait lang ha. So, Pastor, gusto mo ba mag-counter objection o sasagutin mo yung tanong niya? Itong sagot natin dyan, Sa Jeremias 3:5, walang binanggit na pangalan doon mga Diyos-Diyosan, walang binanggit doon. Kundi, ang aking sinasite doon, na walang kabuluhan sabi doon, ang mga larawan at yung mga rebulto ng mga doon na walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang pangalan doon. Kahit basahin natin, walang pangalan nakalagay doon. Walang pangalan. Wala. Okay, sige, next question. Okay. Kung walang pangalan na mga Diyos-Diyosan doon, magbigay ka nga ng mga pangalan na tinutukoy na mga Diyos-Diyosan na nasa Old Testament, kahit 3 lang. Halimbawa, yung Diyos-Diyosan na yung Gintungguya, yung ginawa na Haring Nabucodonosor, Gintungguya, yung yung kay Baal, o mayroon yung mga rebulto doon na ginawa nila. Yan yung mga pangalan doon, si Astaros, ganyan. May mga pangalan yung kaso lang. Pagdating dito sa ating pong paksa na aking pinatunayan, hindi yung pangalan, kundi yung mga larawan na inyong ginawa. Hindi naman yung next question. Ang inyo, aking pinatunayan, yung inyo yung inyong next question. So, amin pala yung binabanggit mo na patutunayan mo walang kabuluhan. Ang tanong, yung bang Astaroth, yung bang Baal, yung bang ginto na pinasasambang rebulto ni Haring Nabucodonosor, meron ba nun sa Katoliko o wala? Okay, ito sagot. Ang aking pinatunayan categorical question. Categorical question po. Okay, ganito. Okay. Wala nga. Ito wala nga no. Pero ang aking pinatunayan dito sa paksa, yung inyo na larawan dyan sa inyong ginawa, hindi naman ito binanggit na sa ating tema na yun ang aking patunayan, yung kanila, kundi yung inyo. Kaya doon talaga sa Lumang Tipan, siyempre, ginaya niyo yung paggawa niyan. Kaya ang aking patunayan, yung inyong ginawa na walang kabuluhan. Yan yung aking question. Okay. So, yun patutunayan mo sa aming ginawa. Another question. Ito. Mayroon bang Baal? Mayroon bang Astaroth? Meron ka bang guyang ginto na makikita sa loob ng simbahang Katoliko? Meron o wala? Ito. Wala nga. Pero aking pinatunayan dito, wala nga. Aking paksa dito, patunayan ko na ang ginawa ninyo, yung Katoliko simbahan, ang ginawa ninyo, ang paksa ating patunayan na ang inyong ginawa. Di ko patunayan yung ginawa nila na mayroon kayo. Ang inyong nasa inyong loob ng simbahan. Yun na aking pinatunayan na walang kabuluhan yan. Yan na, maliwanag ang paksa natin eh. Okay. Doon sa Jeremiah, sino yung sinasabihan ni Jeremiah na ang mga Diyos-Diyosan doon ay walang kabuluhan na ginawa nila? Sino? During that time na Jeremiah na sinasabihan niya ang mga Diyos-Diyosan doon ay walang kabuluhan. Sino yung sinasabihan niya ron?
Sa Hindi, Jeremiah's ang time. kwestiyon ni Propeta Jeremiah, yung mga tao doon na kung saan gumawa ng mga ginto na mga larawang ribulto nga, yung mga ginawa nila na kanilang pinahagahan, sabi doon sa Jeremias na huwag kayong makatakot sa kanila sabagat wala silang gawang mabuti, wala din magawang masama. Ibig sabihin, wala lang kabuluhan yun. Yun ang aking sinasite doon na katulad sa inyong ginawa na mga larawan din. Kaya doon, ang sinabi ni Propeta Jeremias doon, yung mga tao doon na gumawa. Yung bayan na yun, lugar ng Okay, kung next saan question. mayroong mga ganyan. Okay. Yung mga taong sinasabihan doon ni Jeremiah, mga Katoliko ba yun? Oo o hindi? Ayan. Hindi, siyempre, kasi wala pang katoliko nung wala pang katoliko eh, wala pang katoliko nung araw eh, wala pa eh. Ibig sabihin, sinayad ko yung talata na ng Jeremias na kahawig sa inyong ginawa, na ganyan din na, ibig sabihin, walang kabuluhan talaga. Kasi mayroon nangyaring doon sa Jeremias na mga gumawa ng ganyan, ang sabi ng propeta, walang kabuluhan, wala. Next question. Okay, next question. Next question. Tanggap mo ba o hindi na ang sinasabing Diyos-Diyosan ni Jeremiah yan ay hindi tumutukoy at patungkol sa simbahang Katoliko? Oo o hindi? Okay. Hindi nga kasi nga hindi nga pero ang inyong ginawa na mga larawan ang aking pinatunayan hindi yung kay Jeremias ang aking ditong site na yung inyong ginawa gaya ng nangyari sa Jeremias na mayroong ginawa doon ng mga larawan na walang kabuluhan. Kaya yung inyo ang aking pinatunayan hindi yung sa lumang tipan na kay Jeremias kasi ang inyo Next question. Okay, next question. Kung hindi pala yan sa mga Katoliko na mga rebulto na sinasabing walang kabuluhan, ang tanong, mayroon ba na Diana, ginamit pa si Diana, no? Na rebulto na makikita mo rin sa loob ng simbahang Katoliko sa panahon ngayon, meron o wala? Okay, ito sagot ko diyan. Wala nga pero ang larawan nga ang aking paksa dyan, ang larawan na inyong ginawa, hindi natin dito pinapaksa ng ginawa sa unang panahon, kundi ang inyo. Nakalagay sa tema natin eh, basahin nyo. Patunayan ko na ang ginawa ng Katoliko ng mga larawan rebulto walang kabuluhan. Yung inyo ang aking pinatunayan, hindi yung kanila. Ang inyo eh. Next question. Kung amin ang pinatutunayan mo, bakit hindi mo ginagamit ang rebulto ng mga santo namin? Bakit ang ginagamit mo ay yung rebulto ng mga Diyos-Diyosan sa Old Testament? Kasi sa amin yung dinidebunk mo. Bakit hindi mo ginagamit ang rebulto ng mga santo namin? Gayong mga rebulto ni Diana, ni Astaroth ang ginagamit mo. Bakit? Ito sagot. Bakit? Kaya kung ginamit yun, ibig sabihin, ginamit ko yung talata na yun para mapatunayan na ganyan din sa inyo na wala din kabuluhan. Kung paano yung nangyari doon sa kanilang mga ginawa na walang kabuluhan, yung inyo din wala din. Kasi yan yung aking batayan eh, na may nangyaring ganyan na walang kabuluhan, ang inyong ganyan din. Kaya ang inyo, hindi ko binanggit, bakit ka mo? Hindi naman yan pangyayari nung unang panahon eh. Kasi ang inyo ngayon, ang inyong ginawang rebulto, mga larawan ng tao na mga santo din na Okay, Pablo, time is sila up. Pedro. Time is up. Okay, time's up. Time Time's is up. up. Tapos, Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating first stand, ang ating affirmative. Wow. At, Okay, ito ang unang tanong. Yung mga inyong ginawa dyan sa Katoliko na mga imahe ng mga tao, ano ang kabuluhan niyan para sa'yo, Brad Melchor? Ang kabuluhan niyan, yung mga imahe ng mga taong banal namin ay nagsisilbing alaala na sila ay huwaran ng pananampalataya. Dahil sabi niya, imitate their faith, ayon sa Hebrong binigay kong talata, no? Imitate their faith, tularan natin ang kanilang pananampalataya. Kaya yung mga rebultong inyong nakikita ng mga banal, no? Makikita natin na sinasabi ng Hebro, alalahanin sila at imitate ang kanilang pananampalataya. next question. Next question. Sabi mo kanina tungkol sa kaligtasan, yung sabi mo na yung cross, yung pagkabayobay ni Jesus cross sa kanilang inyong ginawaan ng rebulto. Yung may
Okay, may kabuluhan yan dahil ipinagmamalakihan ni Apostol San Pedro ayon sa Galacia. Basahin natin, no? Total, pwede ba nating basahin, Pastor? Na pinagmamalakihan ni Apostol San Pablo? Na basahin natin, sabi rito, okay. Okay. Huwag niyo ang mangyari sa akin ang ipagmalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundo'y patay na para sa akin at ako na maipatay na rin sa mundo. Sa English, kung titingnan natin, Pastor Balagad, no? Kung titingnan natin, sabi dito sa English, no? Next question. Pinagmamalaki niya. Ayan, okay. Basahin ko lang. For God forbid, okay. Next question. Say the Next cross question. of our Lord Jesus Christ. Okay, sige. Next question. Ayon sa kaligtasan ba, naligtas ba tayo dahil sa larawan ng Panginoon o dahil sa kanyang pangalan? Naligtas tayo hindi dahil sa larawan at hindi sa pangalan ni Jesus, kung hindi dahil sa pagpapadanak at pagkabubo ng kanyang dugo at pagbibigay alay ng kanyang buhay, doon tayo nailigtas. Okay? Okay. Next question. Yan bang sinasabi mo dyan sinabi mo, yan ba yung nakabate sa talata o sa sarili mo lang yung sagot? Nasa talata yan, nasa sa pamamagitan ng kanyang pagtubos at tayo'y binili ng kanyang dugo. No, binili. Ibig sabihin, they redeemed by God sa kanyang dugo. Ayon niya sa Gawa chapter 20 verse 28, ibinili tayo ng kanyang dugo. Nasa Next Biblia yan. question. At ang kanyang buhay, no, binigay niya para sa ating kaligtasan. Next question. Next question. Bukod doon sa mga nabanggit mo kanina na mga tao, doon sa sila Enoch, sila yung sinasabi mo kanina na mga nasa lumang tipan, yung ginagawa mo pala ay kasama sa mga inyong maalaala, bakit hindi nyo ginawan dyan sila ng mga larawan, sila Enoch, yung mga ibang tao doon? Mayroon kaming mga rebulto niyan. Sila yung mga Old Testament saint. Kung gusto mong makita sila Enoch, si Moses, pumunta ka doon sa Tayuman. Makikita mo yung mga rebulto ni Moses doon na nandoon sa paligid ng Tayuman na simbahan. Nandoon. May hawak-hawak si Moses na 10 Commandments. Makikita mo naman doon si Elijah na nakasakay sa karwahe. Nandun doon, makikita mo nakaukit sila doon, no? Magawi ka, punta ka sa sa parokya ng sa Tayuman. Santo Next question. Holy Spirit. Oo. Nandun doon. Next question. Next question. Okay, next question. Yun bang binanggit mo doon sa tinatawag mong kerubin na inutos ng Diyos na gagawa? Kayo ba dyan sa inyong simbang katulad ko, inutosan ba kayo ng Diyos na gagawa ng mga larawan din? Inutosan kayo? Okay. Unang-una, sasabihin ko, hindi man kami inutusan, pero gumawa kami dahil itong mga kerubin na to ay nagsisilbing nandoon ang kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Biblia, no? Sa babasahin ko, no, ayon sa Biblia, hingan mo ako ng talata, no? Nasa Biblia yan. Hindi man inutos, pero sabi niya sa pamamagitan ng dalawang kerubin, nandoon nagmumula ang kanyang tinig sa dalawang pagitan ng kaban ng tipan na sa larawan ng kerubin. Kaya kami merong ganon. Simbolo yon ng kanyang kaluwalhatian ayon sa Biblia. Kaya kami meron din yan. Next question. Next question. Yung kerubin, sabi mo kanina, nandun sa kaban ng awa. Yung inyo bang, yung mga ginawang kerubin dyan, meron ba kayong kaban ng awa dyan sa inyong kerubin na ginawa? Mayroon. Kaya kung titingnan mo yung mga ibang simbahan, yung aming sanktuaryo, may mga kerubin na nakalagay doon at may mga hawak-hawak na mga sulo at nabukad ang mga pakpak. Minsan, Pastor, magdalaw-dalaw ka sa mga simbahan na makikita mong may mga kerubin din na nakaukit doon na nandoon sa sanktuaryo namin na tinatawag namin yung sa pinaglalagyan ng Holy
host na pagkatapos ng misa doon inilalagay. Makikita mo ron, may dalawang kerubin doon na may hawak-hawak din ng mga sulo. Sa ibang mga parokya, merong mga ganong nakaupit. Next question. Di question. Yun ba yung sabi mo may kabuluhan sa kaligtasan ba talaga yung inyong mga ginawa diyan sa mga imahen na yan? Meron bang counterfeit din sa ating kaligtasan na kung sakali inyong dinadalanginan sila, inyong silang niluluhuran? Ano ang purpose nun? Bakit nyo kinakausap ang mga yan? Yung nakita ko tayo sa Quiapo yan na ang mga tao dyan. Dyan. Bakit niluluhuran? Last 1 Oo. minute. Ito ang sabi, pastor, ng aming aral. Ang pamimintong Kristiyano ng mga larawan ay hindi labag sa unang utos na nagbabawal ng mga idolo. Sa katunayan, ang dangal na pinatutokol sang imahe ay nauwi sa modelong inilalarawan. Ang dangal na pinatutungkol sa mga banal na imahe ay isang mapitagang larawan, hindi pagsamba na tanging ukol lamang sa Diyos. Sabi yan ng aming CCC. Ayan, no? Yan ang sagot ko. Paragraph 2132. Next question. Yung bang pagluhod, hindi ba yan anyo ng pagsamba yung pagluluhod natin sa yung bang anyo ng pagluhod, di ba pagsamba yan? Yung pagluhod? Depende kung paano mo yung gagamitin. Merong pagluhod na pagsamba at merong pagluhod na paggalang. Dahil sa Awit chapter 5 verse 7 ang sabi, ako'y papasok at sasamba sa banal mong templo. Time is Ako'y up. luluhod tanda Time is ng up. aking paggalang. Time is up. Time's up. Yan, dyan natatapos ang ating question and answers.